Hello, good day po. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Bago po tayo magsimula, mga idol and kapanalig, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa aming mga kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good day mga idol and kapanalig. Muli ay nagkita na naman po tayo sa mga subscribers, sa mga datihan kong subscribers, dating viewers, and kapanalig, at mga kapatid. At welcome po kayo na pagsaluhan natin ang mabuting balita na galing sa Diyos. Amen. Amen. Narito po ang banal na salita ng Diyos. Isaiah chapter 6 verse 8. Sa English po, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Amen. Okay, sa Tagalog po. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako. Suguin mo ako. Okay, ulitin ko po, Okay, ang sabi ng Diyos, sa Isaiah chapter 6 verse 8, ito po ay tungkol sa pangitain ni Isaias at pagsugo sa kanya. Pangitain, vision, or vision, pangitain, vision, panaginip, basta pangitain niya ito. Kung ang pangitain ng kanyang pagkakasugo sa kanya ng Diyos, Ang sabi dito sa English, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. Meaning, marami sila doon. Hindi lang si Isaias ang pinapatungkulan niya. Kasi ang sabi ng Diyos, Whom shall I send? And who will go for us? Ibig sabihin, sa pulong na yon, marami sila. Amen? Okay, sa Tagalog. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, Narito ako, suguin mo ako. Amen? Purihin po natin ang salita ng Diyos. Okay. Ito po ay patungkol sa pangitain ni Isaias sa kanyang pagkakasugo,
naging panaginip niya, pangitain niya, kung paano siya sinugo ng Diyos. Ito, nung time na yun, ito ay nasa lumang tipan pa, ha? Wala pa si Hesukristo noon, sa lumang tipan ito. Ang Diyos noon ay nagsusubo siya ng kanyang mga ang kanyang mga messenger. Okay, ano ba ang sugo? Meaning, so, punta tayo sa word na sugo. Ang sugo ay messenger, kinatawan. Di ba? So, punta muna tayo sa word na sugo, para maintindihan po natin. Ano po ba ang sugo? Sugo ay messenger. Amen? Kinatawan. Or in English, representative. Or ambassador. Or tagapagbalita. Or mensahero. Okay, ang dami, So, sugo. Okay. Meaning, noong nakarinig ng tinig ng Diyos, si Isaias, nakarinig siya ng tinig ng Diyos, sa kanyang pangitain. Ano bang pangitain? Ano ba ang pangitain? Yun ay, pangitain ay panaginip, in English, or vision. Yun, di ba? Pangitain. Panaginip or vision. Nakita ni Isaias sa kanyang pangitain niya, na panaginipan niya, na vision niya, ang pagkakasugo sa kanya, nakita na niya, na panaginipan niya, at ang tinig ng Panginoon, sususuguin ko. Sino sa amin ang yayaon? Di ba? Sa English, ang tinig, sabi ng Diyos, sa English, whom shall I send? Who will go for us? So, who will go for us? Whom shall I send? Who will go for us? Sino susuguin ko? Sino ang yayaon sa ganang amin? Meaning, marami sila sa pulong na ayun, sa meeting na yun, nag-meeting sila, nagpulong, nagkaroon ng dialogue. Marami sila. Marami po sila sa time na yun. So, ito ngayon si Isaias, nagkaroon to siya ng volunteerism, kasi nakikita niya, ang dami nila. So, nagtatanong ang Diyos, sino ipapadala ko? Sino susuguin ko? Sino ang messenger ko? Sino ang magiging kinatawan ko? Diba? Sino ang representative ko? Sino ang ambassador ko? Sino ang tagapagbalita ko? Diba? Sino ang magiging mensahera ko? Kasi nga, kailangan ng Diyos ang mensahero nung time na yun, kailangan niya ng sugo. Kailangan niya ng sugo. Kailangan niya ng messenger. Kailangan makaabot. Kailangan yung gusto niyang sabihin ay makarating sa taong pinatutunggalan niya. Amen. So, hiring siya noon. Nag-hire siya. Nagpaparinig. Bagamat itong hiring niya na ito is kumbaga, nagpaparinig lang siya, nag-hire siya. Siyempre, marami sila sa pulong na yon, sa meeting na yon. Hiring noon. Hiring noon ng isang representative. Hiring noon ng mensahero. Hiring. Nag-hire noon ang Diyos ng mensahero niya. Para ibalita, para dalhin, para ipabatid ang nais mangyari ng Diyos. Hiring siya noon ng kanyang messenger, nag-hire siya ng kanyang kinatawan. May gusto siyang sabihin sa isang lugar.
sa isang lugar ng mga tao na nakatira sa bayan na yun, ano. So, kailangan niya ng mensahero. Nung time na yun is wala pa si Jesus noon. Lumang tipan po ito. Sa lumang tipan, ano. Sa lumang tipan ay mga propeta, yun, yung mga maraming mga naglalaba sa mga propeta noon. Ito noon ang Diyos, ano, si Lord ay nagsalita sa isang pulong, ano, at nagtatanong, sino susuguin ko? Sino ang kakatawan sa atin? Sino ang yayaon? Amen? O, diba? So, dito, ang sagot at sumagot dito si Isaias, ano, nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen? Ang galing ni Isaias, ano, hindi siya pinatungkulan, ha. Sa pulong na yun ay marami sila. Ang sabi nga, who will go for us? Di ba? Meaning, hindi lang siya at ang Diyos at ang tinig na yon. Amen? Excuse me po. Kaya ano, sa pulong na yon, sa meeting na yon, ano, marami sila. Ha? At hiring noon. Nag-hire ang Diyos noon ng kanyang kinatawan, ng kanyang messenger. Ano? So, sa panawagan na yun ng Diyos, ano, sa kanyang mass hiring, ano, kumbaga nakatrumpa na, sinong susuguin ko? Di ba? Parang, sinong susuguin ko? Sino ang yayaon? Sino ang magiging kinatawan ko doon? Sa lugar na yon? Kasi mahalaga yung gustong ipabatid ng Diyos sa lugar na yon. May message, meron siyang mensahe na gustong mapakinggan ng mga tao doon sa lugar na yon. Ano? So, volunteer, ano, si Isaias, mga kapanalig, ano. Ang sabi niyo, narito ako, suguin mo ako. So, nag-volunteer siya, mga kapatid, ano. Nag-volunteer si Isaias. Voluntaryo, nagpresenta siya. Amen? Ano ba ang volunteer? Volunteer siya, sabi, narito ako, suguin mo ako. Volunteer siya, in English, nagboluntaryo siya. Ipresenta niya ang sarili niya. Ha? Kasi badly needed, eh. Bagamat marami sila doon, ano, hindi naman sinabi ng Diyos na, ikaw Isaias, punta ka doon. Ikaw ang messenger ko. Wala siyang sinabing ganun, ano. Nagtanong lang ang Diyos, ano. Ang sabi, sino susuguin ko? Sino ang pupunta doon? Sino yung magiging kinatawan ko doon? Amen? So, sa dami nila doon, sa pulong na yun, ano, si Isaias ang nagpresenta, volunteer. Ako po, narito ako, subuin niyo ako. Amen? Amen? Okay. So, pagkasabi ni Isaias ng gano'n, narito po, suguin mo ako. O sige, granted. You are hired. Di ba? Di ba? Hired agad, eh. Pagpresenta niya kasi volunteer, eh. Walang qualification, ano? Walang requirements na magpasa ka ng ganito. Wala na. Ang requirements ng pagiging messenger noon is volunteer ka lang. Di ba? Yung time na yun, nung panahon ng Diyos, ano, mass hiring noon ang messenger. Ano? Messenger, kinatawan niya dito sa lupa, ano, hiring noon, mas hiring noon ang kanyang kinatawan dito. Wala pa kasi si Jesus noon, eh, no? Hindi pa niya noon isinusugo si Jesus kasi sa lumang tipan ito, eh, no? Mas hiring noon ang messenger, ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Alam, kaya nakarinig
si Isaias ng tinig. Biruin mo, nakarinig siya sa pangitay niya. Nakikita niya sa pangitay niya. At narinig niya. Ang dami, pangitay niya, ang dami nila doon. Sa isang kwarto. Nakita niya, pangitay niya, ang dami. Hindi lang siya. Sa isang kwarto. May isang pulong. May meeting. At biruin mo, nagulat siya, kasali siya sa meeting, sa pangitay niya. At nagtanong ang Diyos, ang sabi, sino susuguin ko? Sinong ipapadala ko doon? No? Hindi niya sinabi, no, ikaw, ikaw Isaias, punta ka doon. Wala siyang sinabing ganun. Siyempre, bukod tangi si Isaias, volunteer siya. Amen? So, yung time na yun, nung sa lumang tipan, mas hiring noon ang sugo, ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kasi nga, laganap, rampant, laganap na mga masasama. Rampant ang mga sasama dito sa lupa. So, hiring noon. Di ba? Mas hiring noon ng Diyos. Ng kanyang sugo. Hindi pa niya naisip noon na ipadala si Jesus bilang kanyang kinatawan. Hindi pa. So, at least, volunteer, si Isaias. Ang galing niya, Hindi naman sinabi ng Diyos na pwede naman siyang, huwag umimik, di ba? Hanggat hindi sinasabi ng Diyos, pero siya volunteer, So, nagalak ang Panginoon. Ang sabi God, sige, humayo ka. You are hired. Di ba? So, sa pagiging sugo ni Isaias, nung naging sugo na si Isaias ng Diyos, ano ba yung mission niya? Ano ba ang mission ni Isaias? At ganun na lang ang pangangailangan ng Diyos ng isang sugo. Ganun na lang siya. Ganun na lang kaimportante ang kinatawan niya. Bakit kaya na sobra yung pangangailangan ng Diyos noon ng sugo niya ng kanyang kinatawan? Ano kaya mission? So ano ba ang mission ng Diyos, di ba? Sa mga tao. So wala namang pinapantungkulan dito kundi ang kanyang mga nilikha, di ba? So nung time na yon, mga kapanalig, so di ba, noong hinango ng Diyos ang Israelita sa Ehipto, di ba? At ang sugo niya noon, ang kinatawan niya noon ay si Moises, di ba? Si Moises ang gumaganap noon. Si Moises noon ang kanyang kinatawan dito sa lupa. Okay, then after Moises, di ba? After Moises, so ito ngayon. So marami pa. After ni Moises, maraming sumunod na naging kinatawan ng Diyos, na naging sugo niya. Hanggang sa ito na nga, nagkaroon ng pangitain itong si Isaias. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa pagkakasugo sa kanya. So ito ay naririnig niya. Nakarinig ng isang tinig. Ang sabi niya, sinong ipapadala ko doon? Sinong yayaon doon? Sinong susuguin ko doon? Sino ang sabi niya? Ang sabi sa English, who will go for us? Sa meeting na yun, sa pulong na yun, marami sila. Amen? Marami. So, siyempre, kikita ni Isaias, yun ay parinig, yung tinig na yun ay parinig. Nagpaparinig lang noon ng Diyos una kasi titignan niya kung sino ang volunteer. Kasi hindi muna siya nag-pinpoint, hindi muna siya nagturo kung sino.
nagparinig lang muna siya sa meeting na yun, sa pulong na yun ay nagparinig. Ha? So, sino susuguin ko doon? Ha? Ha? Sinong yayain doon? Sinong yayaon doon? Sino susuguin ko? Sino ang yayaon doon para sa atin? Oh, amen. Kasi nga, urgent. Urgent noon ang hiring ng kinatawan. Kailangan ng isang mensahero. Ano? Kaya si ang Diyos nagparinig. Ano? Nagparinig. So ito volunteer. Narito ako. Suguin mo ako. Amen. Volunteer si Isaias. So ora mismo. Ang sabi ng Diyos, you are hired. You are hired. Yumaon ka na. At ito ang sabihin mo sa kanila. Ang mission noon ni Isaias ay upang maibalik, para magbalik loob ang mission niya sa pupuntahan niya ay para ibalik ang kalooban ng mga tao sa Diyos. Para magbalik loob ang mga tao sa Diyos. Meaning, sa time na yon, sobrang kasamaan na ang nangyayari sa lupain ng Diyos. Sobrang kasamaan na ang pinagagawa ng kanyang mga nilikha. So, siyempre, concern ang Diyos, di ba? Kaya nagpadala siya ng kanyang ambassador, ng kanyang kinatawan, ng kanyang mensahero. Amen? So, mahalaga ang gampanin ng isang mensahero, ng isang kinatawan. Amen? Parang dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, so nagpapadala ang Pangulo natin ng ambassador ng kanyang kinatawan sa ibang bansa. Halimbawa sa US, nagpapadala siya ng kinatawan niya sa US, nagpapadala siya ng kinatawan niya sa iba't ibang bansa. Iba't ibang bansa, kagaya ng US, Singapore, Spain. Ang bansang Pilipinas, ang Pangulo ay nagpapadala ng kanyang kinatawan. Ano ba ang kinatawan na yan? Ang mga sugo na yan, ano ba ang purpose niyan? Ano ba ang mission nila? At ipinapadalang kinatawan ng Pangulo sa iba't ibang bansa. Para sila yung magsilbing daluyan. Alter ego sila ng Pangulo. Magiging alter ego. Kinatawan. Alter ego. Halimbawa, sa bansang Spain, may gustong sabihin ang Pangulo sa bansang Spain, tatawagan niya ang kanyang kinatawan. Kinatawan, diyan sa Spain, ganito ang sabihin mo sa Pangulo diyan. Ganito ang sabihin mo sa mga Pilipino na nakatira diyan. Ganun. Amen? Ganyan din ang Diyos. Sa langit, nasa langit siya, nasa itaas siya, nakatingin siya sa lupa. Kailangan niya ng kinatawan para hindi maya't maya ibababa siya, magsasalita siya. So, ganun din sa langit, ganun din ang Diyos. Nangangailangan din siya ng kinatawan. Para daluyan ng kanyang mensahe. Ano man ang gusto niyang ipabatid sa kanyang mga nilikha dito sa lupa, yung kanyang kinatawan, yung si Isaias, na naging kinatawan niya, naging volunteer si Isaias. Nung mas hiring ang Diyos, kung sino ang susuguin ko dyan?
Sino ipapadala ko diyan? Oh, narinig agad ni Isaiah. Narito po ako po, present. Nagpresenta agad si Isaias. Pero sa panahon natin ngayon, sa pagpili ng kinatawan, may mga kanyan, may mga requirements, sa ngayon, iba. Dito ngayon, sa panahon ngayon, iba, halimbawa, ang Pangulo mamimili sa pagpili niya ng kanyang kinatawan sa iba't ibang bansa ay mayroong requirements at depende sa nagpipresenta, sa nag-i-endorse, di ba? Halimbawa, i-endorse ka ng may malapit sa Pangulo, best friend ng Pangulo, di ba? Pangulo, Mr. President, ito ang gawin ng kinatawan sa Amerika. Ito kaibigan ko, the best ito. Dahil kaibigan niya, yung nag-i-endorse, so approve without thinking. Di ba? Dito sa lupa, ganun ang sistema dito sa lupa. Pag nag-hire ng kinatawan ng ambassador, so, merong requirements. Kanya-kanya ng apply, may mga application, may mga application form yan. Submit sa Pangulo, pipiliin ng Pangulo ngayon kung sino ipapadala niya sa Amerika, sa Spain, sa mga iba't ibang bansa, sa China, di ba? Kanyang kinatawan. Amen? So, ganyan din po ang Diyos. Kinatawan. Meron siyang kinatawan. Amen? So, hiring, So, mahalaga ang gampanin ng isang kinatawan, ng isang messenger. Excuse me po. Sa isang company, di ba? Kailangan naman ng messenger. Napakahalaga nun. Siya yung runner mo. Excuse me po. Messenger mo, issue yung runner mo. Bili ka ng ganito. Other term, utusan, di ba? Messenger, bili ka ng ganito. Pinaganda lang, messenger. Yung pala, utusan, punta ka sa ganito. Bili ka ng ganito. Bili ka ng ganon. Yeah, sa company. So, mahalaga yung messenger. Mahalaga na meron kang sugo. Meron kang messenger. Meron kang mensahero. Meron kang tagapagbalita. Mahalaga yun. Kasi, para hindi na bababa. Halimbawa, ang Diyos, nasa langit, bababa sa lupa. Anong balita? Ganun. Bagamat makapangyarihan siya, Bagamat makapangyarihan siya. Omnipresent siya. Pero hindi po siya nagmalabis sa kanyang kapangyarihan. Pinapadaan pa rin niya sa proseso. Nag-ahir siya ng kanyang kinatawan. Bagamat naririnig niya lahat ng mga hinaing ng tao kasi omnipresent nga siya. Makapangyarihan nga siya, di ba? So, hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos. So, nag-hire siya ng kanyang kinatawan dito sa lupa. Nag-hire siya. Kumuha siya ng sugo. Kumuha siya ng mensahero niya. Pinadaan niya sa proseso. Ang pamamahala niya dito sa mundo ay pinadaan niya sa proseso. Merong proseso, nakaprocess din. Parang dito rin, sa lupa, di ba? Dito sa gobyerno dito sa lupa, mga gobyerno, kung ano man yung gobyerno na yan, di ba? Kasi ang lahat ng mga gobyerno dito sa lupa ay mas may basbas ang Diyos diyan. Binasbasan niya kung sino ang Pangulo, pangalawang Pangulo. At kung yung mga senador, basbas niya yan. Binabasbasan niya ang mga yan para maluklok sila sa kanilang kinaluluklokan. May basbas ang Diyos diyan. Kaya, sagrado po. Ang eleksyon ay sagrado. Napakasagrado po ang eleksyon. Lalo na nalalapit ang ating midterm election sa May 12, 2025. So, sagrado po ang eleksyon. Ang eleksyon po ay may basbas ang Diyos. Binasbasan ng Diyos yan. Ang pamahalaan dito sa lupa ay may basbas ang Diyos.
So, mahalaga na mamili tayo ng kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Ano? Ang Diyos, pinabasbasan niya yung mga pamahalaan dito sa lupa. Yung presidente, yung vice president, yan, meaning, mga representative niya na yan dito sa lupa. Kaya nga, noon kasi, di ba, nag-hire siya ng sugo, mensahero, punta ka ng ganito, punta ka ng ganon. So hanggang sa naging high-tech, ano, nagkaroon ngayon ng presidente. Sa iba naman hari, ng vice president, sa ibang lugar prime minister, hari. So yan na ngayon, naging high-tech na yun yung sugo ng Diyos, ano, ang kanyang kinatawan dito sa lupa. From sugo na simpleng mensahero, simpleng sugo lang noon, simpleng messenger niya, simpleng tagapagbalita niya, kagaya ni Isaias, ano, volunteer pa siya. Volunteer. Sinong gusto papadala ka doon? Sino ang who will go for us? Oh. Ganun noon, no? Noon mass hiring noon ang sugo, ang kinatawan. So ngayon hindi na. Ano, nasa kwan na tayo ngayon, makabagong panahon. So ang kanyang mga kinatawan na dito sa lupa ay kwan na, through election na, di ba? Nagkakandar na ng eleksyon kung sino yung presidente, vice president, ano, senador, congressman, kapitan, mayor, gobernador. Yang mga posisyon na yan dito sa lupa, yan yung posisyon ng kanyang mga mga katiwala, mga ambasador. From langit, sa langit ang Diyos, ano. So, meron siyang ambassador din dito sa lupa. Nung una, nung sa lumang tipan, ano, simpleng messenger, ano, naghahanap siya. O, sinong papadala ko doon? O, di ba? Volunteer naman si Isaias. So, hindi pa noon pinapadaan sa eleksyon kung sino ang kanyang kinatawan. Ano? Ngayon, iba na. Ano? Nagkakaroon na ng kinatawan ang Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng eleksyon, di ba? Nagkakaroon na ng eleksyon, di ba? President, kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. Vice President, kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. Senador, kinatawan ng Diyos yan sa lupa. Congressman, kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. Gobernador, kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. Yeah. Kapitan, mayor, kinatawan ng Diyos yan sa lupa. Konsihal, kinatawan ng Diyos yan sa lupa. So lahat ng mga yan ay mga ambasador, mga sugo, mga kinatawan, mga representative ng Diyos. So mahalaga po sa panahon natin ngayon, yung botohan sa 2025, ano, mahalaga na mamili tayo ng maayos, ng mabuti na kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Amen? Piliin po natin yung karapat-dapat na maging kinatawan ng Diyos sa lupa, dito sa lupa. Piliin natin mabuti kung sino yung magiging presidente natin, kung sino yung magiging vice president natin, kung sino yung mga magiging senador natin. Napakahalaga. Sagrado po ang boto. Kaya yung mga hindi pa registered voter dyan, magparehistro na kayo. Kasi ang pagboto ay sagrado. Upang magkaroon ka rin ng boses sa langit. Diba? Halimbawa, ikaw, botante ka, binoto mo si ganito, nanalo, isa ka sa boses ng Diyos sa langit, isa ka sa namili ng kinatawan ng Diyos sa langit. So, tayong mga botante, tayo yung pinamimili ng Diyos, kung sino yung magiging kinatawan ng Diyos, kung sino yung magiging kinatawan ng Diyos dito sa lupa. So, mahalaga yung ating boto, mga kapanalig, mga idol, ano,
huwag kayong magpapabayad. Ano? Ah, mahalaga po ang boto natin, sagrado yan. Kasi ang pagpili natin, kung sino yung napili natin na presidente, yun ang pinili natin kinatawan ng Diyos. Kung sino yung napili natin na vice president, kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. Ha? Down to chairman, down to senador, down to mayor, down to congressman. Yan. Ang mga nahalal na yan, yung mga pinili natin na yan, mga kinatawan yan. Tayo yung voice. Tayong mga botante. Tayo yung mga sinugo ng Diyos upang piliin kung sino ang magiging kinatawan niya. Kasi noon wala pang botohan noon. Nagtatanong siya. Ang sabi niya dito, sino ang ipapadala ko? At sinong yayaon para sa atin? In English, ang sabi niya, whom shall I send? And who will go for us? So, naghahanap siya ng kinatawan. So, ito naman si Isaias, volunteer. Volunteer. Kasi marami sila sa pulong na yun noon. Hindi lang si Isaias at ang Diyos. Who will go for us? Marami sila. So, ngayon, yan na yun. So, sagrado po ang mga boto. Yung mga boto po ninyo ay sagrado. Kung sino yung ibinoto nyo at nanalo, yun yung kinatawan ng Diyos. Amen? Dito sa lupa. Amen? Kasi, ang pamahalaan dito sa lupa ay may basbas ang Diyos. May basbas ang Diyos kung sino yung presidente, may basbas niya yan. O sa other term, sa ibang bansa, prime minister, kung sino yung hari, di ba? Binasbasan ng Diyos yan, niluklok ng Diyos yan bilang kanyang kinatawan dito sa lupa. Amen? So, mahalaga po itong May 12, 2025 midterm election ay piliin po natin senador down. Piliin po natin yung karapat-dapat na senador. Yung karapat-dapat na congressman. Yung karapat-dapat na mayor. Yung karapat-dapat na gobernador. Yung karapat-dapat na yung karapat-dapat na mga bukal na yan, kung sino man dyan. Sapagkat yung pinili ninyo at nanalo, yun po ang representative ng Diyos dito sa lupa. Yun ang kanyang ambassador dito sa lupa, sa langit. Ang Diyos na sa langit. Yan yung ambassador niya. Yan yung kinatawan niya. Kung sino man yan na nanalo, kung sino man yung binoto natin at nanalo, yan po ang kanyang kinatawan dito sa lupa. Amen? So, wag po kayong magpapabayad ng inyong mga boto. Sapagkat ang boto natin sa May 12, 2025, midterm election ay sagrado po. Mga kapanalig, mga idol and kapanalig. So, mahalaga na piliin natin na galing sa puso natin kung sino yung magiging kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kung sino yung magiging senador natin. Kung sino yung magiging congressman. Sapagkat kung sino yung pinili nyo, mga idol ang kapanalig at nanalo, iyan ang kinatawan ng Diyos. Amen? Iyan ang kinatawan ng Diyos. So, mapalad nga noon si Isaias, nung time na yun, sa lumang tipan is, wala pang eleksyon noon, di ba? Wala pang eleksyon noon. Nagsasalita ang Diyos, sinong ipapadala ko doon? Sinong sugo ko doon? Sino yung magiging sugo ko doon? Sino ang sugo ko doon? Sino ang pupunta doon para sa atin? Nag-hire na noon ang Diyos. Hindi niya itinuro si Isaias. Volunteer lang noon. Nagsasalita siya.
Binobroadcast niya. Sino papadala ko doon? Hindi niya sinabi na Isaias, ikaw. Hindi niya sinabing ganon. Ang sabi niya, sinong pupunta doon? Sinong isusugo ko doon? Volunteer naman si Isaias. Ako po. Amen? So, yan. Sa panahon natin ngayon, panahon ng butuhan. So, kailangan vote wisely. Bumoto po tayo wisely. Mga idol and kapanalig, ano? Sapagkat yung mga iboboto na natin na yan, yung mga mananalo na yan, ano? Yan ang kinatawan ng Diyos. At dapat, yung mga kinatawan ng Diyos na yan, yung mga nanalo na yan, yung mga presidente na yan, vice president, senador, congressman na yan, nananalo. Sila ang magiging kinatawan ng Diyos. Sila ang kinatawan ng Diyos para sa ating sangkatauhan. Para sa kapakanan nating mga nilikha niya. Kaya mahalaga yung kinatawan. Piliin natin yung kandidato na maka-Diyos. Amen? Piliin natin yung kandidato na mabuti. Maka-Diyos. Mabuti. Yung hindi magnanakaw. Yung hindi kurakot. Yan po ang batayan ng pagpili. Sino ba yung maka-Diyos? Sino ba yung mabuti? Sino yung hindi kurakot? Ano pa? Sino yung hindi mandaraya? Yun ang iboto natin, mga idol and kapanalig. Kasi magiging kinatawan ng Diyos yan dito sa lupa. At sila yung mga ngalaga sa atin. Sa ating mga nilikha niya sa sangkatauhan. Tayong mga constituent niya. Sila ang mag-aalaga sa atin. Yung mga iboboto natin na yan na magiging kinatawan ng Diyos. So, mahalaga po ang eleksyon natin sa May 12, 2025 kasi sino man ang mapili natin, sino man ang mailuklok natin, yan po ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa na siyang mag-aalaga sa atin na kanyang mga nilikha. Mahalaga ang kinatawan kasi ang sabi, ano ba ang boses ng isang kinatawan? Number 1, na trabaho ng isang kinatawan ay kailangan magbalik loob ang tao sa Diyos. Yan ang number 1 na mission ng kanyang kinatawan dito sa lupa. Upang ipabatid, upang ipaalam, upang sabihan ang mga taong nagkakasala na magbalik loob sa Kanya. Amen? Amen? Yan ang mission ng isang kinatawan. So, mahalaga na ang mapili nating kinatawan natin dito sa lupa, sa darating na eleksyon, piliin po natin yung number 1 na criteria, maka-Diyos, makatao, mabuti, hindi magnanakaw, hindi kurakot, hindi sinungaling, hindi adik. Amen? Yan po. So, mahalaga po ang isang kinatawan. So, hiring ang Diyos ng kanyang kinatawan na maka-Diyos. Nag-hire ang Diyos ng kanyang kinatawan dito sa lupa. Nag-hire siya ng kanyang kinatawan na maka-Diyos. Nag-hire siya ng kanyang kinatawan na mabuti. Nag-hire siya ng kinatawan niya na hindi kurakot, hindi mandarambong, hindi adik, hindi sinungaling. So, ito na yung panahon. Ito na ang panawagan ng Diyos
kung ikaw baguhan ka lang sa akin, channel, Idol and Kapanalig, ano, kung naririnig mo ako ngayon, sabihin mo sa kapitbahay mo, ang sabi ng Diyos ganito, hiring ang Diyos ngayon ng kanyang kinatawan dito sa lupa, meaning, iboto natin yung karapat-dapat kung sino yung mapili natin na senador sa May 12, 2025 election, mayor, senador, congressman. Yan ang kanyang kinatawan. At sa year 2028, mamimili naman tayo ng hiring naman ng noon sa time na yan ng Pangulo. Iboto po natin ang isang kinatawan na makadiyos, makatao, hindi adik sa year 2028. So, hiring ang Diyos ng kanyang kinatawan bilang Pangulo sa year 2028. So ngayon, wag mo po muna tayong lumayo sa May 12, 2025 midterm election. Hiring ang Diyos ng kanyang kinatawan dito sa lupa. Dito lalo na dito sa Pilipinas. Piliin po ninyo yung senador na hindi na makadiyos. Iboto nyo yung taong makadiyos. Iboto nyo yung taong makatao. Iboto nyo yung kandidato na hindi adik. Iboto nyo yung kandidato na hindi kurakot. Iboto nyo yung tao na, yung kandidato na hindi sinungaling. Malalaman nyo yan, mga kapatid and kapanalig, ano? Malalaman nyo yan. Makikita nyo. May kanya-kanya na tayong cellphone ngayon. Makikita nyo sa mga survey at sa mga balita kung sino yung karapat dapat na iboto ayon sa inyong konsensya. At huwag kayong magpapabayat, mga idol and kapanalig. Bakit? Sagrado po ang boto natin. Sagrado po ang boto natin. Ang botohan ay isang sagradong gampanin yan ng isang tao dito sa lupa. Sapagkat ang botohan, yan ay proseso ng pamimili natin. Kasi proseso yan. Proseso ng Diyos yan upang piliin natin ang kanyang kinatawan dito sa lupa. Amen? Hiring. Ang sabi ng Diyos, sino ang ipapadala ko? And who will go for us? Nananawagan na ang Diyos, idol and kapanalig, kung sino ang kanya magiging kinatawan, kung sino ang kanyang sugo. Nananawagan ang Diyos ng kanyang kinatawan. Hiring siya ng kanyang sugo, ng kanyang representative, ng kanyang kinatawan, ng kanyang ambassador dito sa lupa. Amen? Amen? So ikaw, na bago ngayon, ikaw na nakatunghay sa mensahe ko ngayon na ito, kapatid, idol and kapanalig, magalak ka na, sapagkat ang naririnig mo ngayon ay boses ng Diyos galing sa langit. Ginawa lang akong instrumento papunta sa channel ko na ito. At saktong-sakto, naririnig mo ang boses na ito ngayon, kapatid. Iboto natin yung tamang tao, yung makadiyos na tao, yung hindi adik na tao, yung hindi sinungaling na tao, yung hindi kurakot na tao. Yan po ang criteria. Number 1 is makadiyos. Kailangan makadiyos siya. Kailangan makatao siya. Hindi siya magnanakaw, hindi siya adik. So, yan yung tamang pagpili ng kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Amen? Hiring po ngayon ang Diyos ng kanyang kinatawan dito sa lupa, mga kapatid, ang kapanalig. So, kung hindi ka pa botante, magparehistro ka. Kailangan ng Diyos ang boto mo. Nangangailangan siya ng kinatawan na makadiyos. Kailangan ng Diyos ang kinatawan. Kasi napakahalaga ng kinatawan na pipiliin natin ngayon na kanyang magiging boses para sa atin. Amen?
Amen. So, sana naintindihan nyo, idol ang kapanalig. Ha? Sagrado po ang boto ninyo. Ang boto nyo na yan, bakit? Bakit napunta sa botohan? Yung simpleng mensahe. Kasi po, ang sabi dito, sino ang aking susuguin? And who will go for us? Meaning, naghahanap siya ng sugo. Ang sabi ni Isaias, narito ako, suguin mo ako. Sa lumang tipan, volunteer noon. Kung sino ang magiging kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Sa ngayon, hindi na po. Dinadaan na ngayon sa eleksyon. Kaya, mahalaga yung eleksyon. So, sagrado ang eleksyon. Meaning, sagrado ang boto ninyo. Inuulit ko, mga idol ang kapanalig. Itong sinasabi ko sa inyo ay inuulit ko lang ang sinabi ng Diyos. Sa Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, verse 8. Ang sabi ng Diyos, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ang sabi ni Isaias, volunteer si Isaias bilang kinatawan ng Diyos. Sa time na yon, wala pang eleksyon, mga kapatid. Sa ngayon, eleksyon na. Dinadaan na ngayon ng Diyos ang kanyang kapanalig, ang kanyang kinatawan sa pamamagitan ng botohan. So, mahalaga ang boto natin, mga idol and kapanalig. Mahalaga po ang boto natin. So, ikaw na nakikinig ngayon, nanonood ng channel ko na ito, huwag kang magpapabayad. Bumuto ka ng ayon sa iyong konsyensya. Piliin mo number 1 ang makadiyos, makatao, hindi adik, hindi magnanakaw. Yun yung mga kriteryang piliin mo. Yun yung basehan mo ng pagboto mo. Sapagkat kung sino yung napili natin, kung sino yung mailuklok natin na magiging senador, magiging senador, congressman, mayor, gobernador, sa May 12, May 12, 2025, midterm election, ay yan ang kinatawan ng Diyos sa atin. At saka sa susunod pang eleksyon, sa 2028, presidential election, napakahalaga nun. Mamimili ulit tayo ng bagong pangulo natin sa 2028, mga idol and kapanalig. So mahalaga, napiliin natin kung sino yung iluluklok natin na pangulo, na makadiyos, makatao, hindi adik, hindi magnanakaw, hindi sinungaling. Amen? Amen? Okay, ulitin ko sa May 12, 2025, midterm election, idol and kapanalig. Ang sabi ng Diyos, sino ang susuguin ko? Sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 6 verse 8, sino ang susuguin ko? Sino ang yayaon sa ganang amin? Sino ang susuguin niya? So, volunteer. Sa time na yon, lumang tipan, wala pang eleksyon, volunteer si Isaiah, ako po ang suguin mo, ako po ang magiging kinatawan mo. Pero ngayon po, idol ang kapanalig, hindi na ganon, hindi na volunteerism ngayon. Dinadaanan ngayon ng Diyos sa eleksyon. Pinapadaanan niya sa eleksyon ngayon. So, namimili siya ng kanyang kinatawan, ng kanyang sugo. Namimili siya ngayon dito, bansang Pilipinas. Makinig kayo. Piliin ninyo kung sino yung magiging sugo ninyo sa akin. Kung sino yung magiging kinatawan ninyo. Yung mapipili ninyo, ang boto ninyo ay sagrado. Yung mapipili ninyong nagiging kinatawan ko, yan ay babasbasan ko. Yan ay magiging sugo ko sa inyo. Diba? Ang sabi niya dito, sino ang susuguin ko? Tinig yan. Naririnig mo ngayon ang tinig ko, kapatid. Hindi ko tinig ito, tinig ng Diyos. Ang sabi niya, sino ang susuguin niya? Sino ang magiging kinatawan niya? So ito na ngayon ang sagot. Piliin natin. Iboto natin yung tamang tao. Iboto natin yung makadiyos, makatao, hindi adik, hindi magnanakaw,
hindi sinungaling. Amen? Amen. Okay, hanggang dyan na lang po tayo, mga idol and kapanalig. Ano? At I hope na naintindihan po ninyo ang aking payak na pagtatanghal, ang aking payak na eksplanasyon, ang aking payak na pagkakaintindi, ang aking payak na wisdom. Yan po ay galing, ang lahat ng mga binanggit ko sa inyo, yan po ay ibinulong sa akin ng Diyos. Sinabi niya sa akin, ginamit lang po niya ako bilang kanyang kinatawan, bilang kanyang mensahero. Ginamit niya ako bilang kanyang sugo, bilang kanyang messenger, mensahero, upang marinig po. Ikaw na nanonood ngayon sa channel ko, kapatid, ang kapanalig. Magkaroon ka lang ng gabutil na buto ng mustasa. Magkaroon ka lang ng gabutil na buto ng mustasang pananalig. Gabutil na sinlaki ng buto ng mustasang pananalig sa Diyos. Tsak maghahari sa iyo ang Diyos. At answered prayer ka, kapatid. Amen? Amen? Amen. Okay, bago po tayo magtapos, ay manalangin po muna tayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na mga pangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon, at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.